Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nitong sasakyan is pag nagkambyo siya, ang lakas ng uga ng makina. Tapos dito sa driver side, kapag napadaan lang siya sa kahit na maliit lang na lubak o kaya humps, ang lakas na lagutok. Dahil nga sa na-check up ko na ito, alam ko na kung anong naging sira niya, yung engine support dito sa ilalim, sa likuran ng makina, at dito naman sa transmission, sa taas, yung transmission support niya naman. At kaya naman pala ang lakas ng uga ng makina, pati yung lagutok niya dito sa may driver side, dalawang support naman pala yung bumigay. Yung sa engine support sa ilalim, tsaka dito sa transmission support. Dahil nga sa mga kasagabal itong battery, itong air filter housing niya, pati itong engine cover, kailangan ko yan tanggalin mga boss. Sa pagtanggal niyan, ang gamit nyo lang naman na tools dyan is socket wrench na number 10. Hindi kasi pwedeng hindi mo tanggalin yung mga sinabi ko mga boss, kasi nasa ilalim ng air filter housing itong transmission support. Ganon din yung engine support. Yan talaga yung the best way na paraan para mabaklas mo na hindi ka mahihirapan itong transmission support at itong engine support. Kailangan may naka-ready kang jack, dahil pag nagtanggal ka ng engine support, kailangan i-jack mo yung makina. Ganon din dito sa transmission support, i-jack mo rin yung transmission. Una ko dyan kakalisin ay itong engine support dito sa likod ng makina. Gagamit ako dyan ng number 17 na socket wrench para maluwagan ko itong bolt dito sa engine support. At pag maluwag na yan, hilahin nyo na yan mga boss. O, di ba? Kalas na siya. Tapos pipwesto ka dyan sa ilalim, meron kang tatanggalin dyan na 3 nut at saka 1 bolt para matanggal mo itong engine support dito sa kinakapitan niya na cross member. Kung mapapansin mo, may butas yung cross member, ipapasok mo doon yung socket wrench mo na number 14. Dalawa yung nut na nakatago dyan sa cross member, kaya kapain mo lang yung nut sa bawat butas na makikita mo. Pag okay na, balikan uli dito sa ibabaw ng makina, tanggalin mo itong bracket ng engine support. Hindi ko na naipakita yung pagtanggal ko ng mga bolt yan mga boss. Meron yan 3 bolt na number 14. Kaya ako tinanggal yung bracket dahil abala yan pag tinanggal ko itong engine support. Ayan yung engine support niya mga boss. Oh. Kung makikita nyo, di ba? Bumitaw na rin yung goma niya, putol na eh. Oh. Kaya uuga talaga yung makina mo kapag nagkambyo ka, kasi hindi lang yan naman ang sira, pati yung transmission support sira na rin. At syempre naman, bago tayo magtanggal ng engine support, meron na tayo naka-ready na bago. Ayan na mga boss. Sa pagkabit ng engine support mga boss, sabay naman ngayon itong bracket niya at saka yung engine support. Pag okay na yung pagkakasetup mo ng bracket niya, yan muna syempre yung unang-una mong lalagyan ng bolt. Ipakapit mo muna itong bolt dito sa thread niya. Ganon din tong pangalawang bolt niya, number 14, ipakapit mo rin yan sa thread niya para siguradong hindi ka makalose thread. I-close up ko ng kaunti dito sa bracket ng engine support para makita nyo yung bolt na nilagay ko. Ayan, di ba nakita nyo? Dahil okay na dyan, ang susunod ko dyan yung center bolt dito sa engine support. Ayan yung nilagay ko. Tapos gagamit ako ng number 70 na socket wrench dyan, hihigpitan ko na yan mga boss. Gamit syempre itong impact wrench ko. Tapos yung 2 bolt dito sa bracket niya, hihigpitan ko na rin. Number 14 yung combination wrench na gagamitin ko dyan. At pag okay na, yung isa naman bolt dito sa bracket niya, nasa gilid naman yun mga boss, number 14 din yun. Pag nailagay nyo na, higpitan nyo na rin gamit yung combination wrench nyo na number 14. Pasensya na, nagalaw ko yung camera, hindi masyado kita. Dito naman ngayon sa ilalim ng sasakyan nyo mga boss, meron niyang nut na number 14. Ilalagay nyo na yung 3 nut na tinanggal nyo, pati itong bolt na number 14 din. Siguraduhin nyo mga boss na yung pagkakahigpit nyo ng bawat bolt and nut dyan is siguradong mahigpit na mahigpit. Hindi kasi pwedeng maluwag yan para hindi ka magkaroon ng problema. Kaya ng sinabi ko, yung 2 nut nakatago yun dito sa cross member niya. May mga butas pa naman yan na mga katabi, baka malito ka, kapain mo na lang kung sakasakali. Kaya ako naman nasasabi yan kasi naranasan ko rin maging bagong mekaniko. Nalilito rin ako nung una. Ito na yung bagong engine support, nakakabit na. Dito naman tayo ngayon sa katabi niya lang din yan. Aangat ka lang ng kaunti dyan mga boss. Ayan yan naman yung sa transmission support. Nakita nyo diba? Biyak-biyak na rin. Matindi driver nito. Biro mo 2 support yung nasira bago nyo naramdaman yung makina niya. Yung malakas na umuga. Samantalang iba, konting lagutok lang. Rinig ka agad eh. Balik na ako sa trabaho mga boss. Sa pagtanggal ng transmission support, meron lang naman yan 4 na bolt. Tapos dito sa center bolt niya, bolt and nut ang nakalagay dyan, kaya 2 tools ang gagamitin mo dahil kontrahan yan. Pag maluwag na, pwede mo nang tanggalin yung nut niya. At dito naman sa gilid ng engine support mo, yan yung tinatanggal ko, meron dyan bolt na number 14. Dito rin sa kabilang side, ganun din. Yung sa ibabaw mga boss na bolt, ayun yung una kong tinanggal. Impact wrench ang ginamit ko doon kaya mabilis ko natanggal. At dito na tayo sa center bolt ng transmission support. Uga-ugain mo lang yan tapos hugutin mo itong
bolt niya na number 14. Pwede mo na ngayon iangat itong transmission support. Kung makikita nyo, di ba? Biyak-biyak na rin siya. Kaya malakas yung lagutok dito sa driver side eh. Kasi nga, tingnan nyo, wasak na, bumitaw na siya eh. At dahil nga naka-ready na yung bago, ilalagay ko na yan. Sa paglagay niyan mga boss, madali lang naman. Dahil nga naka-jack yung transmission sa ilalim, hindi nagbago yung position niyan. Pag idiliin nyo yan dito sa bracket niya, madali nyo lang siya malalagyan ng tornilyo. Basta may isentro nyo lang siya sa butas. Malaking bagay kasi mga boss, yung may diskarte ka sa pagtatrabaho para hindi ka napapagod. Hindi ka tulad ng iba gumagamit pa ng puwersa o kaya kailangan niya pa ng helper. Ako mag-isa ka lang gumagawa mga boss. Unang-una pag mag-isa mo lang, sigurado kompleto ang tornilyo, sigurado mahigpit lahat yan. Basta ang pinakamahalaga sa lahat, bago kang magsimula, lagi yung tatandaan, manalangin ka sa Diyos na sana tulungan ka niya at samahan. Ganun lang. Diba nakita nyo naman, saglit ko lang na ilagay yung 4 na bolt dito sa transmission support niya, pati yung center bolt, saglit lang din. Kasi nga, hindi niya nagbago yung position ng transmission eh, kaya salpak na lang yan, tapos lagay ng mga bolt. Tapos pag okay na, i-final mo na yung paghigpit ng mga tornilyo niya. Basta lagi yung tatandaan, pagdating sa mga transmission support, engine support, siguraduhin yung mahigpit lahat ng mga bolt dyan. Kasi ang makina may vibration. Kung maluwag yan, kanginginig, luluwag yung tornilyo. Magugulat ka lang, kapapalit mo lang ng mga support, may maingin na naman. Yun naman pala, ikaw naman pala may diferensya. At dahil okay na yung pagkakahigpit ng mga bolt niyan, muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo kahit maliit lang na idea. At kung maaari, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!